Hello po sa inyo mga kaprinting, ako po si Ben, isa po akong computer technician at DTP artist. Sa video po na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng pocket calendar. So malapit na pong matapos yung 2021 at meron po tayong pang bigay sa ating customer o kaibigan o kaya pang ads ng ating mga produkto. Tuturuan ko po kayo ng printing ng back to back. So meron na po tayong files ng calendar. So ito po yung linya na kulay itim, line na kulay black. Yan po yung actual size ng pocket calendar. Ang size niya po ay sinlaki ng isang PVC ID o kasinlaki ng isang ATM card o yung inyong driver's license. Ito po yung pocket calendar. So, ilagay po natin sa likod. I-drag natin sa likod. Yan. Kailangan hindi po lagpas sa linya. Yung linya na yan, basahan po lang natin sa size. Tapos maglalagay tayo ng bleeding dito sa gilid. Hindi natin isasagad. Kasi ang isang dahilan kaya hindi natin sinasagad para hindi lumagpas yung mga text or image sa loob. Isang paraan din po para maging maganda yung kakalabasan ng layout. Walang mapuputol sa cutting. Hindi natin magiging problema na may mapuputol sa design. So, halimbawa nito, yan yung 31 lumagpas. So, papasok po natin yan dun sa linya. Ayan. Maglalagay po tayo ng line sa gilid. Idadrag natin dito sa ruler. Magkiklik tayo. Ayan. Ayan, dun lang yung design natin. So mag-folder tayo. I-folder natin tong ang paglagay ng folder, Control G sa inyong keyboard. Then next, lalagay tayo ng design, any design. Maglalagay lang ako ng logo. Any po, lagyan nyo ng contact number kung store, kung ano pa man yan, lagyan nyo siya ng design. Kung pang promotional yung ating pocket calendar. So maglalagay ako ng black background. Yan. Konting outer glow dun sa So mag-drag pa tayo ng iba pang ilalagay nating designs. CS2 lang po itong ginagamit ko. Any version of Photoshop pwede nyong gamitin. Masyado lang po tayong Jurassic dahil dito tayo unang natuto ng Photoshop. Medyo nalilito ko dun sa mga shortcut key ng mga higher version. Putol.
drag ko dito sa design ko. Wag po kayong lalagpas dun sa linya. Ayan, meron na tayong design. So, i-group po natin. I-highlight natin lahat ng layer dito sa gilid. Dito. Highlight natin, then Control G. Highlight, Control G. So may dalawa na tayong folder. I-rename natin calendar yung sa baba. Tapos, logo yung sa taas. Then, ipiprint natin sa A4 size. Kuha tayo ng canvas na A4 size. Yung resolution 300, okay. Then, kukunin natin yung pinakagitna. Control G natin yung background. Then, makikita natin na nagkaroon ng mga dot yung bawat gilid. So, itong nasa gitna, yan yung pinaka-center. Ayan. Nag-drag ako ng mga line papunta dun sa ruler para makuha ko yung center. Then, drag and drop ko na lang po ito yung calendar. Kaligawa na po natin yung calendar, pati yung logo. Ka-transfer natin to dun sa A4 size para ma-print natin. Bali yung 2020, i-merge na natin siya. Gagawa ako ng magdo-duplicate ako ng isang folder. Tapos i-merge ko siya dun sa white. Kaya ako nag-duplicate na isang folder, in case na magkamali, may edit ko pa. Kasi kung i-merge ko na siya agad, hindi ko na may edit. Nahihirapan ako, babalik ako ulit dun sa umpisa. Ayan o. So i-merge ko na siya. Yung dinuplicate ko na calendar na folder dito sa white background. Then highlight ko lang yung calendar, then yung white background, yung layer 8, Control E. Then ta-transfer ko na siya dito sa A4 size kung saan ko siya ipiprint. Drag and drop. Yung drag and drop pwede nyo i-apply yan sa version ng Photoshop na CS2. So sa ibang version parang iba yung proseso. Pero kung saan po kayo mas nadadalian, yun po yung gawin ninyo. Pwedeng copy paste or i-save nyo, tas open, then ilagay po dun sa A4 size. Yan, meron na tayong isang layer. Then i-duplicate na lang po natin yan. Alisin ko muna yung mga line para hindi tayo malito. So ilagay ko po sa gitna, i-duplicate ko. Yan, lagyan ko pa rin po ng line para makita ko yung manipis na manipis lang. Lagyan natin ng stroke dun sa baba po, dun sa dito sa add a layer style, yung parang letter F. Yan, stroke natin. Lagyan natin ng malabong line, yung size 1 lang. Tanggalin ko muna isang layer. Yan. Then para maparami natin, Control J. Kung medyo nalilito po kayo sa Photoshop, pwede nyo balikan yung iba kong tutorial tungkol sa Photoshop. Ayan, Control J pa natin ulit para dumami. Meron po akong line para hindi ako magkamali. Ayan. Then
Para ma-center natin to, highlight natin lahat. Then yung linya na to, yung nasa gitna, ibaba natin to. Yan. Para ma-center, lalagay natin yan. Itong dot, yung dot na yan, lagay natin dyan sa gitna. Yan, sa gitna na siya. Then same process po nung isa, yung front page, yung logo. Medyo liitan ko lang po itong ng konti yung laman sa loob para hindi madali ng cutting. Ayan. Then pwede kong i-drag and drop lang tong buo, yung logo, yung front page. Ayan. Then para ma-merge natin, Control E. Naka-highlight dapat. Then Control E. Yan, isang layer na lang. Lagay natin front page. Then itatapat natin dito. Pwede rin po yung yan. Hindi ko nalalagyan ng line. Yan, Control J po yan yung ginagawa ko. Ilang beses ko na rin po na-discuss yung mga shortcut ng Photoshop. Ayan. Nakatapat siya. Then select natin lahat yung layer, yung logo. Select natin. Then Control E para ma-merge. Ayan. Same din po nung 2020, merge na natin. Pipindutin natin yung control, then i-click natin yung mga layer na gusto nating i-merge. So, na-highlight ko, then Control E. Yan. Para ma-duplicate ko, Control J. Para dyan sa page na yan. Then, maglalagay ako ng, hindi ko pagdidikitin kasi medyo mahirap pag sa cutting yan, halos dikit na dikit. Medyo ilalayo ko ng konti. Bibilang ako ng mga 10. Pipindot ako dito sa arrow key pa kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Same din yung isa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pa kaliwa. Para parehas yung space. Then lalagyan ko ng line. Itong line na to, ilalagay ko na to dito. Lalagyan ko na ng line yung bawat gilid. Ayan. Meron na siyang line. So meron na tayong kumpleto na yung isang page natin. Then Control E natin. Tapos yung isa naman. Yan. I-adjust din natin dun sa line. Ay, kamali. Click natin yung logo na layer. Yan, lagyan na natin sa line. Then Control J sa kabila naman. Mag-iwas lang po kayo maglagay ng line dun sa kabila kasi hindi naman talaga magsasakto yung eksaktong yung card natin na back to back. Parang maitatago natin yung konting difference na mga 1mm, 2mm. Then Control E, highlight natin yung dalawa, yung layer na logo. Control E. Then yan, pwede na natin i-print. Pwede natin i-print sa calling cardboard o kaya sa 300 GSM na double-sided na photo paper. Mas preferred ko yung double-sided na photo paper na 300 GSM na makapal. Tsaka hindi nahihirapan yung feeder ng aking printer.
So yung process po ng printing, alam nyo na po yun. Control P. Yan. Or dun sa file, then print. Control P na lang po natin. Control P, then select printer na naka-install sa computer mo. So sa akin, Epson L1300. Then properties. Tapos A4. Ilagay ko premium glossy. Standard ko lang para makatipid ako ng ink bago pa kasi yung aking printer. So dun sa more option, medyo light po kasi ang ang pigment. Kaya ang ginagawa ko dito sa custom, tapos advanced, sa controls, yung brightness, ginagawa kong negative 10. Then kiniklik ko yung slide bar. Yung cyan, magenta and yellow, dinadagdagan ko ng 10 points. Lahat. Yan. Then okay. Then okay na. Then pag okay na po lahat ng settings, i-press na po natin yung okay. I-print na natin yung ating pocket calendar. Then ilalagay na natin yung 300 GSM na photo paper, double-sided. Yan. Ganyan po talaga yung Epson L1300. Minsan nagpiprint siya, tas auto cleaning habang nagpiprint. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pa-subscribe na po. Papindot na po nung subscribe button and bell button para ma-update kayo sa video na ina-upload ko. Yan na po. Kailangan po i-sure natin na pantay yung pagkakalagay natin dun sa feeder. Kasi kung papaling po siya, medyo hindi po yan mag-center dun sa kabilang sa kabilang page, sa likod na page. Antayin na lang po natin matapos. Then yung susunod po, ipiprint ko yung unang page, yung logo. Hindi ko na po ipapakita dun sa computer. Same process lang po. Then yung kabilaan naman. Pag ganun po, ganito lumabas, papasok natin sa feeder ng pag ganito. Ang ink po natin dyan ay pigment. So ang gagawin natin dyan yung susunod na process, lalagyan natin ng smooth film or matte film, pero para sa akin mas gusto ko yung matte film. Maraming beses ko na rin po na-discuss yung matte film sa ibang mga video ko, pakibalikan na lang po. Mas maganda po kasi yung calling card nyo or itong pocket calendar nyo pag naka matte film or smooth film. Yung smooth film po glossy, then yung matte film po hindi siya makintab, parang lang siya, para siyang board. Ayan, okay na. Then ilalaminate na natin. Process natin yung laminator, i-on na natin. Then yung temperature nya nasa mga 150 lang. Kasi kung itotodo natin yan, pwedeng malusaw yung matte film. Then antayin natin mag-ready itong kulay green. Then lalagyan na natin ng matte film. Ito po yung ginamit ko. Lagyan natin sa gitna.
malabo siya, pero pag napadaan na to sa laminator, lilinaw yan. Then ready na, pwede na nating i-laminate. Para ho maiwasan malukot, i-check niyo po yung video ko about sa pag-laminate ng smooth film at paano maiwasan ito. Yan. So ayan na po, gumanda yung print, matte siya. Then ikakat na lang po to sa PVC cutter. Yung gilid muna, then yung gitna. Ayan. Then eto na sa gitna. Tapos yung cut natin dito, ito kasi yung line na to, yung line na yan, yan yung susundan natin sa PVC cutter para pantay-pantay. So, ayan na po. Yung likod, walang sabit. Maganda yung pagkakat. Bibigyan ko po kayo ng link sa free template. So goodbye guys. Thank you for watching.